agree bro, hindi mo talaga kamukha si Peppa Pig kasi sa listahan ng mga cute na baboy, hindi ka kasali. Kasali ka doon sa mga kalapangit. Ikaw yung leader ng mga kalapangit. Ikaw si Kalakapre. Yung intro, bitch. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Unahan sa kasikatan, kanya-kanyang datingan. Hip-hop, hip-hop, hip-hopan, rapper-rapper-rapperan. Sinasabi nila ng kultura na mayroong postura, pero ang diferensya, wala ng disiplina. Rap banata na baduy, ina-out sa eksena. Pero sino sumisikat? Kanino humahanga? Kasikatan, ingatan, kayabangan, iwasan. Hello. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito, mabilisan lang na opinion about dito kay Nico David at kay Makagago Part 2 na alitan nila ngayon. Magpahanggang ngayon ay tinitira pa rin ni Nico David si Makagago WhatsApp man. So, bagamat natalo na po sa kaso to si Makagago, laban sa kaso ni Nico David about sa 36 counts na cyber libel dito sa alitan nila, away nila sa social media. Mga ka-plastic, wala talagang kadala-dala si Nico David, mga ka-plastic. Ultimo yung mga tumulong sa kanya ay kinatalo niya. Maging ako na isang concerned citizen na minsan nagko-comment sa kanyang Facebook page. At ang masama pa doon ay minamasama niya yung mga komento ko sa kanya na mentras na pinangangaralan ko siya, ayaw niya magpadikta sa mga sinasabi ng ibang tao. So, ang nakakalungkot dito is bumaligtad na mundo ng taong ito, which is parang nagiging labas dito yung sabihin na natin siya yung lamang nung una, siya yung bida. Pero bandang uli, siya naging ang kontrabida sa social media ngayon, which is si Nico David yun. So, panoorin natin yung opinion ni Makagago dahil ibang-iba na po si Makagago ngayon sa social media. Kumpara nung unang pinanood ko siya na kung paano niya dinidis yung mga vlogger, mga rapper sa social media. So, panoorin natin kung paano siya magsalita ngayon. At sasabihin natin kung gaano katino, paano gumagana ang pagiging opinion ng bawat panig. Panoorin natin. Duwag. Kasi kahit kailan, hindi mo kakayanin yung mundo na yon. Kaya ka hanggang ngayon, puro ka lang kritik sa mga lyrics ni Jonah, sa lyrics ko. Pero sa totoo lang, yung kinikritik mo, hindi mo kaya. Sana, rapper ka, para at least ikaw ang gumawa at mas naiintindihan mo, mas tatanggapin ko pa yung critic na yon. Kesa yung critic galing mismo sa taong walang kaalam-alam sa hip-hop, walang kaalam-alam kahit gumawa ng kanta, walang experience kahit maghawak man lang ng video at i-roll o i-record ang isang music video. You are a complete irrelevant guy. Pinapasok mo yung sarili mo sa mundong hindi mo alam. Kasi syempre, ikaw nga naman kasi si I know everything di ba? Sa hip-hop community, walang nagpatunay ng accusations mo. So, walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Malaking kasinungalingan. Alam mo, maihahanan kita kay Apo. Kaya pala kayo magkaibigan. Unfortunately, nilaglag kami Apo. And hanggang sa huli, walang naging totoong kaibigan. Hindi ka ba nagkakaroon? Lahat ng mga influencers na sinasabi mo na kaibigan mo kuno, imaginary friends, hanggang sa tumulong sa'yo na Attorney Libayan, tinalikuran ka. Ako, sabi natin, kaibigan kuno mo ko. Si Merk. Natatandaan niyo po si Attorney Libayan po kasi ang tumulong sa kanya para sa cyber libel ni Makagago ng mga araw na yun. Pero unfortunately, nag-away din sila ni Attorney Libayan dahil ang istorya nito, mga ka-plastic, nagko-contradict kasi sila sa opinion about sa Axie Infinity. Doon nagsimula yun, mga ka-plastic. Kasi pinag-uusapan doon kung Ponzi scheme siya o isa siyang scammer o ano. Pero si Nico David, pinagpipilitan niya na isang legal ang Axie Infinity.
So, which is na nangyayari, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan yung dalawang vlogger. Ultimo yung mga tumulong sa kanya, kinakatalo niya. Gusto kasi niya mangyari is magpa-under sa kanya. Gusto niya siya yung bida eh. Siya yung nangingibabaw sa social media. Kaya nga kapag gusto niya makipag-collaborate kay Paulul o kaya kay Kong TV, hindi siya pinapansin. Walang gustong makipag-collab kay Nico David. Kaya minsan na nagdadamdam din tong taong to na may kapansanan. Kaya hindi siya pinapatulan ni Makagago kasi nga may kapansanan. Pwede siya masampahan ng kaso, kaya hindi niya magawang patulan yung tao. Eh alam ni Makagago from the start pa lang, hindi niya talaga pinapatulan yung tao yan. At parang mayroon kasing something sa utak niya. At maraming revelasyon na ilalabas si Makagago once na hindi pa rin siya tinitigil sa pagko-content. Kasi obsessed na obsessed si Nico David. Bawat content ni Makagago, may content din siya. Lagi siya may contradict. Pinagsabihan ko rin yan, mga ka-plastic. Nag-comment po ako sa mismong post niya. Pero anong sagot niya? Nagagalit pa siya. Hindi ko lang na-screenshot yung mga araw na yon. Pero kung halimbawa, mahalukay ko dun sa lumang cellphone ko, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga pinagsasasabi niya sa akin. Baga, binash din ako ng mga kamatis niya. Dahil kasi pinagsasabihan ko siya na sabi ko, tigilan nyo na ang pagko-content kay Makagago. Kasi aasa ka na naman kay Kong TV. Kapag nasampahan ka na naman ng kaso, aasahan mo na naman yung nananahimik na si Kong para manghingi ka ng pera, pandanyos mo sa kaso mo. Hindi ka ba nahihiya? Si Kong TV, ultimo si Kong TV, hindi ka na pinapansin. Ikaw lang yung parang inilalagay mo yung sarili mo. Gaya nga sinabi ni Makagago, parang ginagawang relevant yung sarili niya sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Feeling niya siya yung pinag-uusapan, feeling niya siya yung nandoon. Siya yung center of the eye ng mga tao sa mga social media influencers. Pero lingid sa kaalaman niya, hindi naman siya kumbaga tae lang siya. Wala siyang kakwenta-kwentang vlogger. Pero kaya alam mo kung ibabalik lang yung dating Nico David na napakagaling niya mag-debunk sa mga matatalinong vlogger. Yun yung nagustuhan ko sa kanya nung araw na yun. Kaya ako siya pinalo, kaya ako siya sinubscribe. Ang galing niya kasi mag-debunk. Hinihimay-himay niya yung mga maling ginagawa ng mga matatalinong vlogger. Unfortunately, hindi ganun si Nico David ngayon. Ibang-iba na siya ngayon. Karamihan sa mga videos niya ay puro fake news na po at meron lang masabi sa social media para masabi niyang totoo yung mga sinasabi niya. Which is tama naman yung sinabi ni Makagago ngayon. Tingnan mo si Makagago ngayon kumpara noong Makagago noon. Iba na yung Makagago ngayon. Sobrang maayos na siya magsalita sa harap ng camera kumpara noon na puro mura siya, nagkakakanta siya ng kung ano, balagbag siya magkomentarista sa live stream ng YouTube channel niya. Baga ngayon, inayos na niya yung sarili niya eh. Pero si Nico David, nandun pa rin siya sa nakaraan niya. Nabaon na siya sa nakaraan niyang sama ng loob sa mga social media influencer. Kasi nakukulong siya sa kwarto eh. Baga yung aura sa kwarto niya, sobrang toxic na. Sabi nga ni Makagago, mapanghina raw yung loob ng bahay niya. Kasi nga balagbag eh, batugan. Wala siyang ginagawa sa sarili niya. Wala siyang inaayos sa sarili niya. Yung maglinis nga ng bahay, di yata marunong. Tapos nag-aalaga pa siya ng aso. Eh di naghahalo-halo na yung amoy ng aso sa amoy niya. Na which is mataba siya. Siyempre yung mataba, bahuin yan eh. Parang basahan na hindi mo malaman kung may halong tae yung pawis niya. Di ba ganun yun eh? Kaya tingnan mo si Makagago ngayon, sobrang formal na yung katawan kumpara kay Nico David ngayon na parang akala mo na pag-iwanan ng panahon na nasa kuweba lang siya nakatira. Akala mo hindi pa uso yung sabon. Akala mo hindi pa uso yung toothbrush ng panahon sa kanya. Kaya parang hindi na yata naliligo yung taong yan. Diba? Ultimo si Atty. Libayan na tumulong sa kanya, kinarantado niya nang dahil lang sa Axie Infinity.
hanggang sa nagkasiraan na sila ng relationship. Kagaya ng kinontent ko nung nakaraan about kay Nico David versus Atty. Libayan. Di ba? Nag-end up na yung relationship nila bilang magkaibigan. Wala siyang utang na loob. Matapos siyang tulungan ni Atty. Libayan na ipanalo yung kaso niya against dito kay Makagago. At tinanggap naman ni Makagago yung mga pagkakamali na yun, kaya tingnan mo ngayon siya, mas umasenso siya sa buhay at mas gumanda pa ang kanyang karir sa social media. At marami siyang mga business. Ito naman si tarantadong Nico David, nakukulong siya sa sarili niyang galit. Which is literal. Nasa kwarto siya, nagkukulong doon kung ano-ano yung mga pinagsasasabi niya, pinagpupuputak niya dyan sa loob ng kwarto niya, may masabi lang siya sa content niya. Kaya kung mapapansin mo, 400,000 subscribers siya, pero ganyan, tingnan mo, mataas na sa kanya 10,000 views. So kahit ako, hindi na ako nanonood sa kanya. Sobrang bullshit na yung mga live stream niya. Baga, ang layunin lang niya, ang buhay niya, YouTube. Kaya nga pag halimbawa minas report to ng mga fans ni Makagago yung YouTube channel ni Nico David, kawawa yan si Nico David, walang makain yan. Walang hanap buhay. Ang hanap buhay lang niya, manira sa YouTube. Hindi siya makamove on sa nakaraan niyang galit. Panalo na nga siya sa kaso, ano pang gusto niyang mangyari? Dapat tapos na yung issue na yan. Past is past. Dapat matuto na tayong mag-move on. Diba? Matuto na tayong magbago. Kagaya ni Makagago, hindi na siya palamura. Nagpapaliwanag siya ng maayos ngayon sa social media, kaya malinaw na sa mineral water ang kanyang mga paliwanag na hindi na siya kagaya ng Makagago noon na palamura, balagbag magsalita, hindi alam mga pinagsasasabi, kaya madalas na dedemanda ng kung sino-sinong vlogger. Ultimo mga politiko, muntik na siya mademanda. Si Mayor J. Boel Monte nga, muntik siya mademanda. Napakiusapan lang. O, di ba? Which is nagbago na si Makagago, hindi na siya yung dating Makagagong nakilala ko. Ako parang nakakayaman sabihin ng mga social media dyan na sa netizens na bandwagon ako, pero ang tinitignan ko dito yung biggest picture yung pagbabago ng tao. Habang may buhay, may karapatan tayo magbago. Pero si Nico David, nabubuhay siya sa nakaraan. Yun yung pangit kay Nico David, mga plastic. Ultimo si Paulul, hindi na siya pinapansin, binablock siya sa social media. Diba? Kaya ito yung paliwanag ko. Baga mayroon pa akong part 2 kasi medyo wala ng oras. Hanggang dito na lang muna ang aking video. This is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.